Which, hello mga taga-subaybay ko, magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, ang topic natin ngayon ay tungkol dito kay Maxi 400, kung ano na yung mga pinalitan ko sa kanya. Kasi may nagtatanong din sa mga video ko na kung ano daw yung update. So ngayon, iisa-isahin ko sa inyo kung ano na yung mga pinalitan ko sa kanya simula nang binili ko siya. So ito pa lang si Maxi 400 ko ay 3 years and 4 months na sa akin. So ito itsura niya. Ano yung pala itsura niya? Okay ba? Kaya ganyan itsura niya kasi pinaceramic ko yan. Kaya hanggang may makintab. Makintab pa rin siya. Hindi ko na nga ito nililinis. Kaya ang huling linis ito last year pa siguro. 5 months ko na itong hindi nililinis. Punas-punas lang. Ganyan-ganyan lang. Punas-punas lang ng basahan. Yun lang ginagawa ko. Kaya magpa-ceramic kayo. Goods ang ceramic. So ayan, buksan muna natin yung ating panel para makita nyo kung ilan ang odometer na tinakbo niya sa loob ng 3 months and 3 years and 4 months. Yan, ang tinakbo niya na ay 33,625. Ayan na yung tinakbo niya. Okay, unahin muna natin kung ano yung naging problema nito. Ang naging problema ko dito nung parang 2 years and 10 months yata nangyari yun. Nagloko yung ano ko, yung radiator fan. Nasa biyaya ako nun, tapos di mabagal. Kaya pala mayroon ako nakakasulubong, tinuturo yung motor ko. Sabi niya tumuturo sa ilalim kasi yung ilalim niya dito may tumuturo na ano, yung coolant. Kasi nga mainit na yung motor ko. Siyempre nag-over ano siya. Basta sumisirit na siya, tinuturo. Malay ko ba, hindi ko naman pansin. Tapos sa express, buti na lang express lang ako noon. Kaya noon tumakbo na ako sa express, bumaba na yung temperature. Yun, nalaman ko na lang siya nung nakauwi na ako sa bahay. Kasi nag-alarm na dito sa ano ko, sa panel niya. Kasi nung umaapaw na siya, ang bar noon is nasa pang-apat na. Kasi normally, nasa 3 bar lang talaga ang temperature ni Maxi 400. Pag naging 4, yun, umaabaw na dito yung ano niya, radiate, coolant, tumatapon na. Tapos nung huminto na ako dito sa bahay, nag-idle ako ng 1 minute. Ayun, nagpulan na siya, talagang nag-alarm na siya. Ayun. Tapos, ito yung pinalitan namin. Yan. Ito yung pinalitan. Yan, kinuha ko yung kapalit. Ayan siya. Ito yung radiator fan niya. Di siya. Yan. Doon niya nakalagay sa likod nito. Ito yun. Ayan. Siraan na siya. So yung time na yun, hindi na to gumagana, hindi na siya umaandar. Kaya nag-overheat na ako. Ano bang tatak nito? Ano bang tatak nito? Panasonic. Kulit no? Panasonic. Yan, ito yung pinalitan. So kung ano yung ito, hindi nang pinalit mismo. May nakuhaan kami ng ganito. So sa kasal ako nagpapagawa ka, meron silang mga supply nito lagi. Okay? Tapos syempre nung pinalitan na to, pinasabay ko na rin yung PMS nitong harapan ng aking motor. Ang ginawa, pinalitan na rin yung bearing nito. Diyan yung bearing. Yan. Nagpalit na rin ng bearing dito. Pinalitan na rin yung shock. Ito pa rin shock. Spring ng shock. Ito. Pinapalitan na rin. Nirecommend na rin ng aking mekaniko. Yan. Yan. Pinalitan na yung shock. Ito matagal na to. Matagal na kasi itong nakatambay sa labas. Kaya nagkalawan. Pero nung tinanggal siya, ito yan. Ganyan yung kaano. Wala naman siyang kalawang. So ayan. Pinalit na yan. Dito yan eh. Ganyan o. Diyan. Mahabang yan. Ganyan o. Diyan o. Yan. Pinalitan. Yun. So, pinalitan nga. Ito, yung pinalitan to ni kuya, itong spring na to, mas malambot to. Kumpara dito sa ipinalit na bago. Yung bago, medyo mas matigas siya ng konti. Ito malambot to eh. Kasi sinabi ko rin sa kanya, nasabi ko, kuya, yung motor ko kapag na ano ko sa lubak, nararamdaman ko tumutungkod siya. Yung grabing lubak eh, malalim talaga, bigla ako na pag ganun.
tumutungkod to, nararamdaman ko tumatama yung, ewan ko sa inyo, marasa, alam niyo naman yun eh, tumatama siya. Kaya nung sinabi ko naman sa kanya yung dati, kaya nung nirecommend niya na i-PMS na namin to, palitan na namin, yung pinalit niya na ganito, yung mas matigas na. Yan, kaya nung pinalitan niya yun, naging okay na yung aking shock sa harap. So yung lambot niya, ganun pa rin naman, malaro pa rin naman, pero hindi na siya tumutungkod. Tapos ang kagandahan nun, yung pinalitan pa ni kuya, nabawasan yung vibration niya dito sa may handlebar ko. Diba, alam niyo naman sa video ko sinabi ko ma-vibrate yung handlebar. Nung pinalitan niya yon, naging okay na siya. Hindi na siya ma-vibrate. Siguro dahil din pinalitan ng spring, pinalitan ng oil, pinalitan yung bearing, pati yung bearing, ano bang tawag dito? Knuckle bearing ba yun? Teka. Yung bearing dito, yung sa liig nung ano, yung ganun, ano bang tawag doon? Neck bearing ba yun? Pinalitan din lahat yun, lahat pinalitan na ni kuya. Nung mekaniko ko, yung ganyan, yung simula doon sa liig niya hanggang dyan, pinalitan. Pati bearing. So ayun, nung pinalitan niya, naging improve yung aking motor, hindi na siya ganong ma-vibrate. Dati kasi talagang ramdam ko yung vibrate. Ngayon meron pa rin naman, pero manipis na, hindi na ganun kaano. Tsaka pag na ako sa may lubak, biglang lubak, hindi na siya tumutungkol. Pero yung comfortability ng motor ko, ganun pa rin naman, wala nang pinagbago. Yun lang, yung lubog lang talaga. So ayun, lahat yun, nangyari yun nung 2 years and 10 months. Alam ko, yun yung time na yun. Tapos sumapit yung 2 years and 11 months siya. Isang buwan lang yata pagitan. Ang nangyari naman, nag-lock naman yung ano ko. Yung odometer ko. Yung odometer ko, nagloko naman siya. Ang naging story naman nun, hindi na siya gumagana. Kahit umaandar to si Maxi ko, umaandar siya, gumugulong, hindi na nagbabasa to. Yan. Pag di gumagana yung odometer mo, yung bilang, yung andar niya, hindi niya nasisense. Ito yung RPM niya, nasisense niya, nababasa niya, naggaganto siya, umaandar siya, pag inaabante ko. Pero itong kanyang speed, hindi na nagbabago, ganyan na siya. Yung pala, pag ito gumagana, naapektuhan din tong kilometer, hindi rin siya tumatakbo. Kaya nangyari noon, biyahe ako, siguro nakabiyahe ko ng 500 kilometers. Kaya parang tataka ko, sabi ko, bakit parang yung time na nasira siya, hanggang sa after nung ilang biyahe ko, yung basa nung kilometer ko hindi nagbabago. Tapos tinanong ko yung mekaniko ko, sir, ganun ba talaga yun? Sabi niya, oh sir, ganun yun. Buti na lang tanda ko kung ilan takbo na ilan na yung binahe ko. Yo, kinumpit ko na lang siya para magtama sa time ng pag-change oil ko. So ngayon tuturo ko sa inyo nasaan yung pinalitan. Dito siya, nasa likod pala yung sensor nito, yung odometer sensor, nandito pala sa likod. Teka. Nandito yung odometer sensor ni Maxi 400. Nandun siya oh. Ayun oh. Nakita niyo yun? Yun oh, yung maliit na yun. Yun. Ayun yung, ayan oh, yan oh. 2 tornilyo. Tapos yung maliit na yun, yun yung cool. Yan yung nasa gitna. Ayan yung pinaka odometer sensor. Ayan. Ganyan siya. Kapag umikot siya ng ganyan, nasisense niya yung ikot nitong aking rim. Ito yun oh. Yan. Ito yun eh. So, ito yung nababasa niya yung bilis ng ikot nito. Yan. Kaya nasisense niya yung Okay. Pero ito, may video ko kung paano inayos ng mekaniko ko ito Maxi 400. So ito yun, panoorin niyo. Kanina, sabi ko recline.
Ito yung pinagawa ko. Napalitan na siya. Maliit lang to, no? Pero laking ano. Yung shock na bit, oh. Ito doon. Ito yun. Anong tawag dito kaya? Speed sensor. Maliit lang to. Goods na ulit. So ayun, nangyari yun 2 years and 11 months bago siya magtatlong taon. Ayun. Pero ngayon okay na siya, wala na siyang problema. Fix na siya ulit siya lahat. Tapos meron pa pala akong nangyari, sana maging aral sa inyo to. Itong aking yung sa may anuhan ng action cam, yung charger niya. Nagluloko pala to. Nag-short circuit siya. Parang na-bypass niya yung kuryente. Ito, nakasaksak. Teka. Ayan, ito. Nakasaksak siya dyan. Meron ako dito nga saksakan ito. Ito. Ayan. Nakasaksak to dito. Ayan. Kita nyo naman Ayan, nakasaksak siya dyan. Pagkasaksak ko ng ganyan, ito palang dulo nito. Ito, yung nasa loob nito, grounded siya. Siyempre may baterya, may charge tong baterya ko. Nangyari, naka-open to, diba? Nakabukas siya. Hindi siya namamatay. Dapat patay na siya. Ayan nangyari, hindi namamatay. Tapos may lumalabas ditong sensor saksakan. Pakita ko sa inyo, may video din ako nun Nag-a-alarm siya dito. Tapos may mga error na nakasulat. Ayun. Ganyan, pinatay ko siya ng ganyan pero naka-on pa rin. Ito may video ako nun. Ito. Pakita niyo. Ayun, may video ko. Teka, may video ko nun. Pakita ko sa inyo. May lumabas na error sa motor ko. Ayun, hindi siya namamatay. May lumalabas na ganito. Ayun, naka-off na siya. Open. Ayun. Tapos pag in-off ko, hindi na siya namamatay. Tapos ang sabi sa error niya ay ito. Tingnan natin saan ba yun. Ayan. Ayan, nakalagay. Ang dami na. Kaya yun. Ayun, after noon, dinala ko sa may mekaniko ko, tinanong ko bakit gano'n. So, tinignan niya lahat, pinag-aralan niya, baka may sira dito sa pinaka-circuit o kung ano man. So, wala naman, na-discover niya, ito pala yung ito yung dahilan. Pulo ko kasi, kaya kailangan lagi yung check yung mga gamit na sinasaksak niyo dito dahil makaka-affect din sa motor niyo. Ang sinabed pa ako ng aking mekaniko na buti na lang daw natanggal ko kaagad. Kasi kung tumagal-tagal pa, baka daw masira yung ECU niya, maapektuhan. Yun. Ay, mayroon pa pala. Ito pa pala, naging issue nito. Diba pinalitan ko ng upuan ko bago na itong cover ko. Tignan nyo. Yun. May kalmot sira ulo mga pusa dito sa amin. Ngayon lang nangyari sa akin to. Sa tagal kong meron. Basta may naligaw na pusa, tumambay dito, siguro nalambutan siya. Sarap ng higa niya. Tapos, kinalmot, ginanyan. Yung trip ng pusa na yun, kaya hindi nasira, pangit tuloy. Hindi naman siya sira, pero ayun na, butas. Hindi rin siya butas, pero natanggal yung pinakaibabaw. Na basta natanggal lang, pero hindi yung butas. Ganyan na siya. Pangit na tignan, no? Nakalimutan kong lagyan ng cover, kagaya nito. Nakalimutan lagyan ng cover. Katulog ako, yan na siya. Sira na. Pangit na. Kaya mo na. Pag umpo ka naman, matatakpan niya. So, ayun. Tapos, meron pa ako naging issue. Itong aking center stand. Ito. Ito yung center stand ko. Na pudpud na yung pinakapaa niya. Ayun, pudpud na yung paa niya. Alam nyo bakit? Bakit nagaganon? Yung sira ulo kong aso na yung lalaki na yan. Laging, ito dito. Yan.
Ang ginagawa, syempre, lalaking aso, ihi ng ihi. Anong nangyari? Iniihian itong paborito niyang ihian. Yan. Hanggang nagkakalawang na to. Yan, oh. Kalawang talaga yan. Ang ginawa ko, kumuha ko ng steel brush. Yan. Kuskus. Tinanggal ko lahat ng kalawang yan. Tinanggal ko na. Pagkatanggal ko ng kalawang, ang ginawa ko na, wala nang primer. Na-apply na ako nitong anti-rust na tawag ito, na paint. Nabili ko siya sa Ace Hardware. Basta ganun lang siya, yung mataas na ganun. Spray paint. Anti-rust yun. Kulay itim. Tapos ganito na yung kulay niya. Hindi siya glossy. So, ang ginawa ko, 3 patong yan. Ganyan. Tinan nyo. Okay. Medyo okay naman na. Nagap-agapan ko. Pero naubos yung pao. Yun. Naubos. Yung kabila. Buo pa. Ito hindi. Kakaihi niya. Sira ulo tong aso namin ito. Yan. Tapos, para hindi niya naihian, ang ginawa ko, napansin nyo to, meron akong pantakip. Nalagay din dito. Yan. Lagi ko yung dyan nilalagay para hindi niya naihian. Kung ihian man niya, ito yung naihian niya. Tingnan nyo, may kulay. Ihi niya. At least hindi niya naihian. Ha? Tapos, ano pa ba? Yun lang yata. Wala na akong naging issue dito sa aking Maxi 400. Yun lang ang pinalitan ko. So, ulit. Mga pinalitan ko. So, ayan. Palit ako ng radiator fan. Palit ng spring, ng oil, ng bearing dito. Bearing yun, dalawang magkabilaan. Siyempre, yung langis, palit na rin. Pati yung neck bearing nito, pinalitan ko na. Tapos yun nga, yung sensor sa likod, pinalitan ko na. Yun ang mga pinalitan ko sa kanya. So ayun, siguro hindi ko alam kung normal na ganun time na masira yung mga parts niya, hindi ko alam. Pero okay lang naman, at least kampante ako nabalik siya sa dati niyang kondisyon. Wala na siyang top up. Siguro pag usapang makina, so sa akin believe pa rin ako kasi hanggang ngayon okay pa rin yung makina niya. Wala akong problema sa makina nito. Sana naman. Walang mangyari yung sinabi ko. Sana okay pa rin siya. So goods pa rin tong si Maxi 400 ko. So siguro ang ano ko na lang, lagi na lang bantayan lagi yung PMS schedule ng motor niya para lagi siyang nasa condition. Okay? Tsaka kung may nararamdaman siya, itawag nyo kagad dun sa trusted yung mekaniko para alam kagad nila na anong gagawin, anong papalitan, kung dapat patakbuhin o tama na masusolusyon na agad nila. Tapos, yung mga parts pala nito, yan. Simula nung binili yan, inabot siya ng 2 to 3 weeks bago siya dumating dun sa may kasa, bago siya ayusin. So ganun katagal yung lead time ng mga binibiling parts ni Maxi 400. Yun. So ano pa, yun lang. Sana nakatulong tong video na to sa mga nagtatanong kamusta ba si Maxi 400, reliable ba siya. Kayo na makapagsasabi nun kung ano ba talaga. Basta pagdating sa makina, sa engine nito, wala akong problema. So 3 years and 4 months na siya, goods pa rin si Maxi 400 ko. Kita nyo naman yung odometer ko, di ba? So takbuhan nito express lang naman, from Laguna to Pampanga, Bulacan. Ganun ang takbo ko, Batangas, pabalik-balik ako. yun ang laging takbuhan niya. Okay, so hanggang sa susunod ulit, sana nakatulong itong video ko tungkol sa mga nag-iisip kung tawag ba dito, kung okay ba to si Maxi 400 sa ganong katagal na panahon, kung reliable pa siya o hindi. So yun, thank you ulit sa mga nanonood. Tsaka yung sa nagtanong, thank you boss, kasi hindi ko na rin naman monitor to. At least nabigyan ako ng pagkakataon kamusta yun ulit yung aking motor. Kasi kinakausap ko. Baliw lang. Sige, yung boss. Sige po. Thank you. Maraming salamat sa matagal sa video ko. Bye-bye.